unang sasagutin ngayon ay isang text po sa atin. Ang sabi niya po dito, magandang gabi po, magandang gabi mula po sa isang theology school. And ang new heavens, new earth, meron daw po unang nilikhang Adan at Iba. Bago pa ang Adan at Iba na unang magulang natin. Totoo po ba ito? So, bagaman nabanggit niya yung new heavens and new earth, pero alam naman natin na nung banggitin niya si Adan at si Iba, malamang ang tinutukoy niya ho dito is yung paraiso, yung creation na magkatapos kasi bago naman yun dahil di naman pinag-uusapan sa bagong langit, bagong lupa, yung unang nilikha. Kaya malamang yun ang kanyang gustong itanong. Mga kapatid at mga ginigil ng mga taga-subaybay, minsan natin itong nasagot sa panahon pa na magkakasama kami nila Evangelist Dizon dahil nga sa ating pong tinalakay ang sagot doon po sa paniniwala ng Operian. At kaya ito ay sasagutin ho natin base sa hinihingi ng nagtatanong at para na rin po doon sa kaalaman at kapakinabangan na ating mga taga-subaybay. Ang paniniwala, mga kapatid, Brother Gomer, at pagtuturo na merong naunang nilikhang tao bago si Adan at si Iba, ay hindi ho ito bagong issue. Kasi dito po sa YouTube, kung inyo pong isi-search, kung titinan po ninyo dyan at i-type nyo yung pre-Adamic race, ay napakarami po ang lalabas na nagtuturo niyan. Meron din pong kumukontra, may mga sumasagot. Ayan. Kaya meron tumatalakay niyan. Si Willie Santiago, alam po, paniniwala niya yan. The race that live in the pre-Adamic age. So meron yung mga nagtuturo talaga. Pre-Adamic, Adamite earth. Yan. Yun. So, ibig sabihin, mga kapatid, ay hindi ho bago ang usaping ito at hindi po kailangan baliwalain dahil maaring magdala ng kalituhan at pagkaligaw sa ibang mga seryoso din na nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, maganda rin na atin itong pasadahan ng kaunti para mabigyan natin ng informasyon, kaalaman din, yung ilan sa ating pong mga taga-subaybay. So, bilang sagot mga kapatid at mga kaibigan, sa ating pamagili ng mga taga-subaybay, in fairness naman sa kanila, ay kapag pinag-aralan natin yung creation account, yung Genesis, ay meron po mga talata na tila baga ay nagdadala sa ideya na meron ngang tao na nilikha ang Diyos bukod kay Adan at Iba. Kaya ngayon, pag-aaralan po natin ito, mga kapatid, titingnan natin yung mga maaari nilang pagbasihan. At ano ba ang dahilan? Bakit nagkaroon ng ganoong idea? At aalamin din po natin kung kanino nagmula yung pre-Adamite teaching. At saan nag-originate ito at dapat ba itong paniwalaan. So, gusto pong basahin mga kapatid ang mga talata sa chapter 1 at ilang talata sa chapter 2 kung saan ay doon nagkaroon ng idea para magkaroon ng teaching na meron nga talagang unang nilikha bago si Adan at Iba. Okay? So, ganito po yan mga kapatid. Dito tayo sa chapter 1, verse 11 to 12 muna. Sabi po kasi dito, kung babasahin natin yung King James Version, and God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. Sa verse 12, and the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself after his kind, and God saw that it was good. So, yung dito sa talatang ito, and sabi dito sa verse 12, kung sa Tagalog pa yan, at ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi ayon sa kanyang pagkapananim. At ng punong kahoy na namumunga, nataglay ang kaniyang binhi ayon sa kanyang pagkakahoy at nakita ng Diyos na mabuti. So, dito malinaw na itong mga verses na ito ay nagsasabi na kung paano nilikha ng Diyos ang mga pananim. Wala pang tao dito. Wala pang tao dito ay may nauna na mayroon ng create ang Diyos na mga pananim. Pinatubo niya
So, yan ang tandaan natin. Wala pang tao na unang nilikha yung mga pananim, mga damo, at iba-ibang mga uri ng pananim na namumunga. Ano? And God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowls of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth." So God created man in His own image. In the image of God created He, him, male and female created He them. So, naunang bago nilikha ang tao ay naka-prepare, naka-ready na ang mga pagkain nila, kakainin nila. Ito yung account sa Genesis chapter 1. Malinaw po yan. Yung couple dito ay may kompletong prepare ang Diyos. At sa verse 29, "And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree which is the fruit of tree yielding seed to you, it shall be for meat." So, yun po, binigay sa kanila ang bawat pananim na nagkakabinhi sa ibabaw ng balat ng lupa, mga bungang namumunga, ang mga kahoy na namumunga, yun ang kanilang magiging pagkain. So, anong punto dito? Malinaw. Una munang nilikha, yung mga damo, mga kahoy, mga pagkain po nila. Ipinagkatiwala ito sa kanila. Yan ang unang taong nilikha sa chapter 1. Samantalang sa chapter 2, ito po. Sa chapter 2 verse 5, ito naman. "And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew, for the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground." So, ano pang ibig sabihin? Wala pang anumang uri ng halaman sa lupa. Wala pang kahoy sa parang. Wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang. Sapagkat hindi pa pinapaulanan ng Diyos ang lupa. Yan ang nakasulat dyan. At wala pang taong nagbukid ng lupa. So, dito sa chapter 2, ay sa verse 7, ay dito palang ginawa ang tao. "And the Lord God formed a man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul." So, sa verse 5 ay wala pang laman, wala pang mga tanim, wala pang kahoy, wala pang damo. Kaya nung likhain yung mag-asawa sa chapter 2, ang sitwasyon ng lupa ay wala pang damo. Kaya magkaibang tao ang nilikha sa chapter 1 at chapter 2. O, hindi ba mag-iisip din naman talaga tayo, mga kapatid at mga kaibigan? Mapapaisip ka nga naman talaga dyan na meron dalawang creation account o mayroong dalawang mag-asawang magkabukod na nilikha sa chapter 2 at chapter 1 dahil yung unang mag-asawa ay may nakahanda ng mga tanim. May mga pagkain na. Ang pangalawang mag-asawa ay wala pang tanim. Kaya nga sabi nga ng Operian na nagtuturo doon, dyan, ganito ang itsura, bitak-bitak yung damo. Parang illustration po niya dyan na ang hirap pa ng lupa kasi wala pang ulan. Samantalang sa chapter 2 ay ganito na, ang ganda na ng lupain, nung likhain yan, mga kapatid at mga taga-subaybay. Kaya nga, ang mga damo, dito sa chapter 2, mga tumubong kahoy, halaman sa lupa, ay nasa chapter 2, verse 9 pa lang nilikha. Sa verse 7, doon nilikha yung tao. At saka palang lumikha ng mga halaman. Ano po ang nakasulat dyan sa Tagalog? Chapter 2, verse 9. Ano pa sabi dyan? "At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat na punong kahoy na nakalulugod sa paningin, at mabubuting kanin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan, at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama." So therefore, mga kapatid, dito nahuli ang mga pananim. Tapos sa verse 8 nga, ang sabi po diyan, ibabalik natin sa verse 8, "At naglagay ang Panginoon ng Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang." So, walang Eden na binanggit doon sa chapter 1 na doon pinaglagayan unang mag-asawa. Dito, after na malikha yung tao at ang mga halaman, ito yung Eden. Doon si Adan at si Eva nilagay ng Diyos. So, yung mag-asawa sa chapter 1 ay hindi po yun, si Adan at si Eva. Ayan. Kaya ngayon, kung wala ka nga naman talagang alam at marinig mo ito, ay maku-curious ka nga naman. Medyo magtatanong ka, o nga naman, paano ngayon yan?
O, di ba? Kaya hindi ho katakataka na meron din pong napapaniwala sa ganitong doktrina. Kaya maganda po na naitanong ho ito ng isang theology student po na sumusubaybay po sa atin. Kaya dito po nagbabase tinatawag na pre-Adamite. Ito ay paniniwala, pag sinabing pre-Adamite race o doctrine, ito po ay paniniwala na merong naunang nag-exist na tao before si Adam and Eve. Kaya kung magsisearch tayo na kung saan galing ang doktrina na ito, ay meron pong ganitong sinasabi po. Isi-search po natin, marami po mga impormasyon ang lalabas. Gusto ko pong i-share po ito sa inyo. Ang sabi ho rito, pre-Adamism is the theological belief that humans existed before the biblical character Adam. Pre-Adamism is therefore distinct from the conventional Abrahamic belief that Adam was the first human. Ang sabi po rito, advocates of this hypothesis are known as pre-Adamites, along with the humans who they believe existed before Adam. So, kaya nga pagka sinerch po ninyo sa Merriam at Webster, ganito ang sinasabi po. Definition of pre-Adamite in 3:1 and 2. Number 1, an inhabitant of the earth before Adam. Number 2, one who holds that men existed before Adam, especially a follower of the doctrine of Isaac Lapereire, that only the Jews are descendants of Adam, and that the Gentiles descend from men who lived before Adam. So, makikita ko ninyo mga kapatid, sa pag-aaral, talagang hindi po ito bastang i-ignore po nating paniniwala dahil pagka hindi po naman natin ito binigyan ng pansin, mga kapatid, ay paano kung meron pong maniwala ho rito? So ano daw po yung doktrina? Yung pre-Adamite, it is an inhabitant of the earth before Adam. Ito'y paniniwala na mayroong taong nag-exist bago si Adan. At ito'y galing kay Isaac Lapereire, na ang paniniwala ay yung mga Hudyo lamang ang descendants ni Adam. Yung mga Hintil ay ito po'y lahi ng mga tao na nauda kay Adam. So kung ikaw nga naman ay walang knowledge sa Bible, ay pwede kang maniwala o dito, mga kapatid, at magiging tayo sa baybay. Ito ang halos itinuturong result sa online research. Pero meron po akong na-research pa, mga kapatid, na kung uugatin talaga natin ang history nito, may mga book na naglalaman kung saan kinuha ni Lapereire ang paniniwalang iyan. Okay? So, tingnan po natin. Ang isa sa paniniwala, ang kinikilalang author na may ibang tao maliban kay Adan at Eva, sabi po doon sa Merriam ay si Isaac Lapereire. Subalit bago siya, meron talagang nagpasimula nito. Ito ay mula sa tinatawag na medieval thinkers. Ayon sa pagsusuri, ang idea na ito ay nagmula sa mga pagano. Biglang sagot nila sa paniniwala ng Kristyanismo tungkol sa pinagmulan ng sangkatauhan bilang kanilang pagtutol sa Biblia. Ayan, yung mga paganong hindi naniniwala sa Biblia. So, ibig sabihin, ginawa nila itong pangkontra sa Bible. Sa madaling salita, ito ay isang theory. Ito po isang katang-isip na wala talagang matibay na basihan. Basta kontrahin lang dahil sa ngayon hindi naniniwala sa Biblia. So, ito po ang isang aklat tungkol sa pre-Adamite theory na sinulat ng isang researcher. Mamaya makikita po ninyo kung sinong author. Doon sa chapter 3 ng aklat na ito, sabi rito, the history of the pre-Adamite theory from ancient times to Lapereire. So, ibig sabihin, sinasabi ko rito, bago yung binanggit doon sa Merriam-Webster na galing ito kay Isaac Lapereire, bago yon ay meron talagang pinagkuhanan itong sa Isaac Lapereire. Sabi rito, like all interesting theories, the pre-Adamite hypothesis was not really original with Lapereire, who made it famous. It has a very long history in which is played a variety of roles. We shall first consider the development of the theory among ancient and medieval thinkers. We will probably never know exactly when the theory was first stated. It most likely arose as a pagan answer to the Jewish and Christian claims about the origin of the human race. Pagans, when confronted
which was Jews and Christians answered about history, must have realized that their own accounts of the origins of mankind long predated the scripture one. So, dahil nga sa yung mga Hudyo ay naniniwala sa creation at meron namang mga tao na hindi naniniwala sa creation at sa Bible, ay sabi po ng author po nito ay meron talagang pinagmulan. At ganito ang karugtong ho dito. No? Probably when the first Greek to meet a Jew heard that the Bible said about human origins, he retorted with a version of the pre-Adamite theory. Be this is as it may. The first case that we know of is that of a Christian Theophilus of Antioch, who around AD 170 was debating the contention of the pagan. Yan. Apollonius the Egyptian, that the world was 157,075 years old. Since there are some figures of this kind in Greek and Roman literature, conflicts are chronology must have come up often. There were also various claims that mankind had no actual beginning, but has existed eternally as the world has. A serious challenge to biblical Adamism came from the last opponent of Christianity among the Roman emperors, Julian the Apostate. Julian had been a Christian, presumably accepting the standard picture of the biblical world. After his return to paganism, he tried to defend his picture of the world against the Christian one, maintaining that it was just easy for the gods to have created a single origin pair of people, as to have created many pairs. Therefore, we are all men with their many... may karugtong pa ito. Ano? So, ibig sabihin, ayon sa aklat na ito, ang unang case na nangyari sa paniniwalang ito ay noong 170 AD, kung saan si Theophilus of Antioch ay nakipagdiskusyon sa mga pagano. At isa sa mahigpit niyang kalaban ay si Apollonius, the Egyptian. Tinatawag siyang Apollonius of Egypt. Pinagtalunan nila ang tungkol sa edad ng mundo. Isa sa paniniwala ni Apollonius sa iyong mundo sa panahon iyon ay nasa 153,000 years old. At bukod dyan, may isa pang serious challenge to biblical Adamism mula sa mga kalaban ng mga Kristiyano noong panahon ng Roman emperors, si Julian the Apostate. Kaya itong si Julian the Apostate, mga kapatid, sa Latin ay Julianus Apostata. Original name niya ay Flavius Claudius Julianus, na nabuhay noong 331 to 332. Sabi, Constantinople, nephew of Constantine the Great, and noted scholar and military leader who was proclaimed emperor by his troops. A persistent enemy of Christianity, he publicly announced his conversion to paganism. So, na nag-convert po siya to paganism, ay ano po ang nangyari, mga po? Ganito ang sabi niya, ginuhitan ko rito. Ito po ang sinasabi niya. The pagan chronological accounts are false, and that those who promulgate them are lying. In this chapter, St. Augustine went further to explain why the pagans stated false information. The pagans are ridiculous to begin with, since the world is not yet 6,000 years old. So, ang sabi niya, the pagan chronological accounts are false, and that those who promulgate them are lying. Ibig sabihin, binawi niya, pinasinungalingan niya, yung pre-Adamism ay nang siya ay bumalik at na-convert at naniniwala na siya sa Bible, ay sinabi po niya na pinasinungalingan niya ang paniniwalang ito. So, ibig sabihin ay doon nag-ugat ho. Bago nakilala, bago na ipasa kay Lapereire, ito ay doon sa kanila nag-ugat bago lumabas ang pangalan ni Isaac Lapereire. Ibig sabihin, kalaban siya sa paniniwala na ang tao ay nagmula, ang unang tao ay si Adan at si Eva. So, doon sa nagtanong ko sa atin, kung totoo ba iyon, yun po ay hindi totoo. Bunga ho iyon ng paglaban ng mga pagano sa Biblia, salita ng Diyos o sa creation account, no? Kaya ang aral ng pre-Adamite ay isang pagan doctrine kung ating uugatin. Kaya nga sabi rito, the pre-Adamite hypothesis or pre-Adamism is the theological belief that human existed before the biblical character Adam. Pre-Adamism is therefore distinct from the conventional Abrahamic belief that Adam was the first human. Ngayon. So, paano natin ngayon mapapatunayan, mga kapatid,
na talagang hindi totoo na may dalawang couple na nilikha sa chapter 2 at chapter 1. Magkaiba po yan. Kasi sa chapter 1 verse, kasi ang Adam and Eve daw ay yung nasa chapter 2. At chapter 1 ay hindi daw po yun si Adan at si Eva. Pero kung babasahin natin mga kapatid yung chapter 1 verse 27, ang Greek ho niyan, yung tao po doon na nilikha, yung man, ang Hebrew po niya ay Adam, no? Translated Adam. Man, humankind, no? Human being. So, mankind much more frequently intended since Old Testament. Adam, first man. Simpleng-simple po, natapos mga kapatid. Simpleng-simple lang po ang nakikita nito. Kaya nga, ang sabi po ng nag-research nito, compare Genesis 1:27 with Genesis 2:7, then read Genesis chapter 2 verse 15 to 23. How can we understand from these different passages and context the definition of Adam, the Hebrew word for man? Yan. Alam niyo po mga kapatid na kahit na yung doon sa Adam ay kasama pong lalaki at babae po doon. Kaya hindi po pwede mga kapatid na magkaiba yon. At yung salitang at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa labok ng lupa doon sa chapter 1 at chapter 2 verse 7, at hiningahan ang kanyang butas ng ilong hiningahan ng buhay, ay tao naging kaluluwang may buhay. Parehong Greek, parehong Hebrew word po noon ay Adam. Yan po mga kapatid at mga taga-subaybay. So bago ko po sagutin yung tungkol doon sa bakit may magkaibang pananim na tumubo bago likhain yung tao sa chapter 1 at yung isa naman ay after na likhain ng tao, ay ibigay ko muna kay Brother Gomer yung time mga kapatid. Sige Brother Gomer. Maraming salamat Brother Johnson. Ayon doon sa mga nabasa ko ng Brother Johnson na nag-aral nito, ang isang naging problema ng mga tawag nito, sumasang-ayon din sa tinatawag na pre-Adamite, no? Ay yung chronology. Kasi nga, doon sa binasa mo, parang nauna yung tao bago yung mga halaman. Pero yun yung nagiging problema dito, Brother Johnson, no? Kasi nga, ang gusto nila mangyari dahil nauna yung talatang 7 bago yung talatang 9, lalabas ang pinaka-conclusion ay dapat naunang nangyari yung talatang 7, no? Pero sa pagbabasa natin ng banal na kasulatan ay hindi ganun yung rules ng pagbabasa. So titingnan mo talaga kung ano talaga yung nangyayari, no? Kasi wala pa naman tayong diyan noon wala pang kalendaryo. At maliwanag naman doon sa chapter 1 na dinitalye kung ano yung nauna talaga doon. Ngayon, mamaya, ipapaliwanag mo nga kung bakit ganun yung pagkakasabi. Pero doon sa tanong, Brother Johnson, na mayroon bang dalawang Adan? So, isa sa rules ng pag-aaral ng banal na kasulatan, mga kapatid, sa natutunan ko sa aking pagbabasa, ang sabi nung isang nagtuturo, kung ikaw ay nalilito doon sa mga malalabong talata, Brother Johnson, ay dapat puntahan mo yung clear, yung klaro na verse. Halimbawa, yan sa Genesis 1 and 2 ay parang nakakalito kung mayroon bang dalawang Adan o wala. Hindi ba ganun, Brother Johnson? Ngayon, kung ikaw ay magpo-focus na lang dyan sa dalawang chapter na yan ng Genesis at hindi ka maghahanap ng ibang talata na mas maliwanag na sinasabi, ay talagang malilito ka nga. Kasi doon ka nag-focus doon sa malabo. Ngayon, kung titingnan natin yung malilinaw na pahayag ng banal na kasulatan, ay meron bang sinasabi? Meron ba tayong idea na makikita sa buong Biblia mula Genesis hanggang Revelation na maglilinaw, na malinaw na sinasabi na talagang walang ibang Adan? Yun po yung dapat nating Kasi kung doon sa Genesis 1 and 2, nag-iisip tayo na may dalawang Adan, abay malamang mababasa natin yan sa buong kasulatan na may dalawang Adan, Brother Johnson, no? Kaya lang, pag nagbasa tayo ng banal na kasulatan, halimbawa, Brother Johnson, babasahin ko itong sa Gawa sa 17 at ang talata nito, Brother Johnson, ay 26. Alam ko maraming translation si Brother Ervin. Mas maganda basahin natin ito sa iba't ibang mga translation, Brother Johnson. Ang sabi niya rito,
dito sa ang dating Biblia, at ginawa niya sa isa. Ayan po yan. Ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Dito, Brother Johnson, maliwanag na mababasa natin dyan, ginawa niya sa isa, ang sabi rito. Ngayon, kung titingnan ko yung ibang mga translation, Brother Johnson, sa talatang ito, halimbawa dito sa ISB, tingnan nga natin, ayan, tingnan po ninyo itong pagkakasalin dito, mga kapatid, mula sa isang tao, ang sabi niya, Brother Johnson. Bakit maliwanag ito na mula sa isang tao? Kasi ang sinasabi sa Genesis, ang nilikha ng Diyos ay si Adan, Brother Johnson. Pagkatapos, yung babae ay saan niya kinuha? Sa tadyang. Hindi ba? Sa tadyang niya kinuha at yun ay ginawa niyang babae. Kaya itong sinasabi dito sa Gawa 17:26, ito po, tingnan po ninyo, mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi at ipinangalat sa buong mundo. Ay dito, Brother Johnson, kumbaga, ay wala na eh. Yung paniniwala na mayroong dalawang Adan at may dalawang iba, dito pa lang sa talatang ito, bagsak na. Sapagkat itong talatang ito ay napakalinaw na sinasabi ng talatang ito na mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi. Ay ito, Brother Johnson, kumbaga sa mas maliwanag pa ito sa sikat ng araw para ikaw ay malito pa. Saan mo ngayon ilalagay dito yung isa pang Adan, no? Kasi ang isang problema ng mga naniniwala diyan sa may dalawang Adan, may dalawang couple, ay yung problema nila, ang isang naging dahilan, Brother Johnson, sa mga nabasa ko rin, ay kung saan daw kumuha si Cain ng asawa at papaano siya nakabuild kaagad ng tinatawag na ng syudad niya, si Cain. Yun ang malaking problema nila. Pero ang hindi natin namamalayan, mga kapatid, sabi ko nga, kung babasahin mo ang Genesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, abay pagdating sa chapter 6, Brother Johnson, milyon na siguro ang tao after chapter 6. Pero ilang tao lang ang nabanggit. Yun po yung dapat nating ilagay sa ating isipan. Kaya yung pagkakaroon ni Cain ng asawa, hindi po inilagay doon kung gaano katagal yun. Hindi po natin alam kung gaano katagal bago nagkaroon siya ng asawa. Kaya lang, iniulat lang na nagkaroon siya ng asawa. At maliwanag, kung pag-aaralan natin, yun ay galing sa kanyang kapatid. Ito pa, magandang balita, Biblia. Ito ba'y malabo? Mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Abay, itong paniniwalaan ko, Brother Johnson, no? Na dito pa lang sa talatang ito, sabi ko nga, saan mo ngayon ilalagay yung dalawang iba at dalawang Adan? Dito sa talata na ito. Ngayon, nag-iisa ba itong talata na ito? Hindi. Kasi, mayroon pa ito. Sabi niya halimbawa sa unang Korinto naman, sa 15. Tingnan niyo naman yung pagkakasabi dito sa talatang ito. Ang sabi naman niya dito, sa unang Korinto 15, ang talata ay 45. O tingnan mo ha, gayon din naman nasusulat. O pansinin po ninyo, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ay meron bang dalawang Adam? Dalawang Adam dito ang binabanggit. Sino yung pangalawang Adam? Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. At itong huling Adam na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Question, kung merong dalawang Adam nang nag-exist, dapat ang sasabihin dito si Kristo pangatlo na. Kaya nga dito mga kapatid, kaya nga ito yung rule na dapat nating isaisip na pagka nalalabuan ka doon sa isang talata, maghanap ka ng mas maliwanag na talata para hindi tayo ma-confuse. Napakaliwanag po nito mga talatang ito. Basahin natin yan sa ibang mga version. Sa ESND. Tingnan nga natin. Sinasabi ng kasulatan, ang unang tao na si Adan ay binigyan ng buhay. Ngunit ang huling Adan na si Kristo, maliwanag Ang huling Adan po, si Kristo. Ang unang Adan, yung nilikha niya doon sa Eden. Ngayon, kung dalawa yung Adan na nilikha sa Eden, bago pa yung Adan na isa, mayroon pang ibang Adan, magiging tatlo na po yung Adan dapat na nandito. So, at kung ating Panginoon naman ang ating tatanungin, ano naman ang sabi ng ating Panginoon? Tingnan naman po natin sa Mateo 19. Pansinin naman po ninyo. Ang sabi niya rito sa 19, ang talata ay 4, mga kapatid. Ang sabi dito, at siya sumagot at sinabi, hindi ba ganinyo nabasa? Sabi ni Kristo po, hindi ba ganinyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula
at sila'y nilalang niya na lalaki at babae. Ang ating pong witness na nagsasalita dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Nasaan po dito yung dalawang couple? Wala eh. Ang ating Panginoon mismo ang nagsasalita. At alam po natin doon sa mga naniniwala ng pre-existing ng ating Panginoon, abay, kasangkapan po ang ating Panginoon na lumalang. Ang ibig sabihin, kasama siya as creator. Creator po ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi niya rito sa talatang ito, sila'y nilalang niya na lalaki at babae. Saan yan? Doon sa pasimula. Oh, sa pasimula, sabi niya. Sa Genesis po yan, sa pasimula. At sinabi niya rito sa 5, at sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. So dito, Brother Johnson, ay talagang maliwanag po ang banal na kasulatan. Nasabi ko nga, napakaganda na yung pinanggalingan nitong aral na ito ay naipaliwanag ni Brother Johnson. At least mayroon tayong idea kung bakit nagkaroon ng ganito. Pero sabi ko nga, as long as na ito ay hindi sinasang-ayunan ng banal na kasulatan, mga kapatid, ay kahit pa sinong magkwentong Punsyo Pilato, ay hindi po talaga natin dapat paniwalaan. Kasi ang ating rules ay kung nababasa, kung yan po ay nakikita natin sa banal na kasulatan, may ebidensya sa banal na kasulatan, pwedeng tanggapin. Pero hanggat yan po ay hindi natin makikita ng maliwanag na itinuturo ng Biblia, ay kahit pa sinong magkukwento po niyan, magtuturo, ay dapat hindi po natin yan tanggapin, mga kapatid. Yan lang po muna, Brother Johnson, ang aking may dadagdag dyan. Ayan. Thank you, Brother Gomer, sa magandang additional. Yan nga lang ay may sagot din sila doon sa mga verses na yan, dahil yung unang Adan, yon, tapos pangalawang Adan, si Kristo, hindi nga daw kasi Adan yung unang nilikha. Kaya may lusot pa rin siya. Ang problema kaya nga pre-Adamite daw. Kaya yung unang Adan, di yung Adan yon, hindi yung nauna kay Adan. So mayroon pa rin silang nilulusot. So tawag dyan, Brother Johnson, ang tawag ko dyan, parang kwento lang nilulabas yan. Di ba? Kasi nga, ang isang pinagbabatayan nila dito, Brother Gomer, na atin ngayon sasagutin, ang isa sa susi nila doon, yun nga pananim, yung pinakasusi nila magkaibang tao talaga yun. Dahil yung isa, nilikha, may mga halaman na. Tapos yung isa ay nilikha, wala pang halaman. Kaya lang ang problema naman doon, kung ang unang taong nilikha ay may halaman na, di wala nang lupang walang halaman nung likhain si Adan at si Eva. Ang sagot na naman nila dyan, hindi, yung pinag-uusapan doon, yung hardin ng Eden. Huling pinatubo yung mga halaman bago nauna muna si Adan at si Eva. Ay may problema na naman kasi meron po talagang mga tinatawag na mga butas. Ngayon siguro, Brother Gomer, ay bago ko uli ibalik sa iyo, ay ano ba yung sinasabi? Balikan nga natin, Brother Erwin, yung chapter 1 verse 12 na sa Tagalog ng Genesis at saka chapter 2 verse 5. Ito muna, 1:12 muna. At ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi ayon sa kanyang pagkapananim. At ng punong kahoy na namumunga, nataglay ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkakahoy at nakita ng Diyos na mabuti. So dito mayroon ng pinatubo na mga damo. At yan naman talaga hindi pwedeng mali. Talagang naunang inilagay ng Diyos ang mga pananim bago si Adan at si Eva, bago yung tao. Meron nang inihanda muna siyang magiging pagkain ng mga namumunga dyan. Tapos doon naman sa chapter 2, verse 5, ano yung hindi pa tumutubo nung time na yon? Sabi dyan, at wala pa sa lupang kahoy sa parang. Take note ho, yung tinutukoy dito, yung kahoy sa parang. At wala pang anumang pananim. Yon. Yung karugtong dito na anumang pananim na wala pa doon sa parang, na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa pinapaulanan ng Panginoon Diyos ang lupa at wala pang taong magbukid ng lupa. So, pansinin po ninyo mga kapatid. Kaya nga tama si Pastor Durante. Pagka Tagalog lang na talata ay malilito talaga tayo. Kasi sa atin, basta kahoy, pananim, okay na yon, na tumutubo sa parang. Subalit, kung babasahin natin yan, yung pong yung interlinear o kaya yung King James na mayroon pong Strong's number o kaya tinatawag po nating Hebrew
interlinear. Sa Genesis chapter 1 verse 12, ang sabi diyan, and the earth brought forth grass. Yung Hebrew po ng grass ay dishe. And herb yielding seed after his kind. Yung herb, yung sabi diyan sa yung grass ay dishe. Pananim na nagkakabinhi ay isib, masra, zira. Ayan mga kapatid. Isib, masra, zira. Yan yung pananim na nagkakabinhi ayon sa pagkananim. Tapos at punong kahoy na namumunga. The tree yielding fruit. Ang Hebrew po naman ito ay it's ose pere. Okay? Whose seed was in itself after his kind, and God saw that it was good. Okay, so ayan po, tatlo yung binabanggit diyan. Dishe, isib, masra, zira, at it's ose pere. Yung Hebrew word niyan. O ngayon, ano po ang ibig pong sabihin nito mga kapatid? Ano po ang ibig po nating paipakahulugan? Kasi po yung English nga po niya diyan sa chapter 2 verse 5, basahin nga natin yung chapter 2 verse 5 sa King James. Ayan. And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew. For the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. Okay. So, sabi po rito, Genesis chapter 2 verse 5, in other hand, reads that prior to man's creation. Ito binabasa ko po mga kapatid, ay galing ko dito sa Interpreting Scripture ng Biblical Research Institute. Ayan po mga kapatid, sa page 119 nitong aklat na to. Okay. So, sabi po rito, yung chapter 2 verse 5, pakinggan po ninyo, reads that prior to man's creation, there was no shrub of the field. Yung nasa chapter 2 verse 5, shrub of the field, na ang Hebrew niyan ay siyak hasade. Iba po ang siyak hasade doon sa binasa natin dito na dese, isib, masra, yisira, it's osipire. Samantalang dito, siyak hasade. At saka, and no plant of the field, isib hasade naman. So, kung titingnan dito natin mga kapatid, ay wala ho itong dalawang bagay na ito sa Hebrew. Doon sa chapter 1 verse 12. Wala po yung siyak hasade at saka isib hasade. Yan yung sabi rito, not yet sprang up. Hindi pa tumutubo. So ano pong tinutukoy po dito mga kapatid na hindi pa tumutubo? May tao na doon sa chapter 2 verse 5. Maganda ho ito mga kapatid. Kung nasanay kayo sa balitaktakan at tanungan lang, that doon kayo interesting, mas importante ho yung mga ganito pong tinatawag nating exegetical explanation. So ano po ang punto natin dito? Ano itong tinatawag na siyak hasade, isib hasade na hindi pa tumutubo kahit may tao na? Iba po ito doon sa mga halamang pinatubo ng Diyos para pakinabangan ng tao. Tinan niyo po yung sabi ng mga scholar. Sabi rito, most scholars assume that the word and phrases for plants of vegetation used in Genesis 1:12 and chapter 2 verse 5 carry the same meaning. Sabi ng ibang mga scholar daw, pareho lang yan. A close reading of the text, now, however, reveals that the botanical term of Genesis chapter 1 and 12, chapter 1 verse 12 and chapter 2 verse 5 do not have an identical meaning. Ito ang paniwanag po ng ilan sa mga scholar po na mas pinag-aralan nila mabuti. The word siyak, the word siyak appears only 4 times in Hebrew Bible. At ito ay mababasa sa chapter 2 verse 5, chapter 21 verse 15, and Job chapter 30 verse 4 and verse 7. While the full expression siyak hasade is unique. Yung siyak hasade, yung kompleto niyang pagkabanggit, appearing only in Genesis chapter 2 verse 5. So kakaiba itong pananim na hindi pa tumutubo doon sa Genesis chapter 2 verse 5. Itong pananim na ito ay hindi pa tumutubo nung hindi pa nagkakasala yung tao. Tingnan nyo. The context of both Genesis chapter 21 verse 15 and Job chapter 30 verse 4 to 7 make it clear that the siyak is a xerophyte that is a plant adapted to dry or desert environments.
As such, it is most likely a spiny or thorny plant. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung binabanggit pala doon sa, meron din binabanggit dito sa chapter 1 verse 15, tsaka Job, ito yung mga matinik na halaman. O, tingnan nga natin yung Tagalog niyang verse, 21 verse 15. At naubos ang tubig sa bangang balat at kaniyang inilapag ang bata sa ilalim ng isa sa mababang punong kahoy. Ito yung binabanggit doon. And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrub. Yung shrub po doon, mga kapatid, sabi rito sa atin, yung shrub, yung siyak hasadi is unique yun yung chapter 2 verse 5 lamang. Tapos, yung siyak lang, yung siyak. Yung siyak ay syrophyte na tinatawag. Ito po yung binanggit dito sa chapter 21 verse 15. Na ito ay spiny or thorny plant. Ngayon, ano po yung punto po natin dito? Punta natin yung Job chapter 30 verse 4 and 7. Sila'y nagsisibunot ng mga malbas sa tabi ng mababang punong kahoy, at ang mga ugat ng inibro ay siyang kanilang pinakapagkain. Sa English po ay, who cut up mallows from the bushes and juniper roots for their meats. Sa Tagalog, yung punong kahoy niyan ay bushes. Ang Hebrew niyan ay siyak. Yan, siyak. Okay? So, yung sa verse 7, among the bushes or sa gitna ng mababang punong kahoy ay nagsisiangal sa ilalim ng tinikan. Tinikan din, mga kapatid, ay nangapipisan. So, pareho sila ng Hebrew word. Kaya ang explanation dito, mga kapatid, this understanding of the siyak receives support from Genesis chapter 3 verse 18, in which the expression plant of the field, yung isib hasade, is coupled with thorns and thistles. Thorns and thistles was apparently intended as a parallel expression for the earlier shrub of the field or siyak hasade. So, yung binabanggit dito sa chapter 3 verse 18, sabi, ang sisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang. Yung sisibol na hindi pa sumisibol doon nung hindi pa nagkakasala ang tao, ay merong sisibol dito after na nagkasala. Yun po yung nasa chapter 2 verse 5 na wala pa, hindi pa tumutubo. Doon lang yung tumubo, yung pananim na yon nung magkasala si Adan at si Eva. Yung mga pananim na na may mga tinik. Kaya sabi rito, these spiny plants are not the type of plants that a farmer of the ancient Near East would deliberately cultivate in his garden. Nor were these plants likely included among the species when God planted the Garden East in Eden, filling it with all sorts of trees that were pleasing to the eye and good for food. Genesis chapter 2 verse 8 to 9. Kaya, sabi po, this one of the plants that did not yet exist as we begin the narrative in Genesis chapter 2 verse 4 and 5 was the thorny xerophytes, the agriculturist bean. So, pisti ito sa pananim, mga kapatid. Kasi ito po yung sandana ng iba na talagang magkaibang kupol yon. Sa madaling salita, mga kapatid, mga kaibigan, ang hindi po tumutubo sa chapter 2 verse 5, ay ito po yung naging pananim na tumubo nung sumpain ang lupa dahil sa kasalanan ng tao. Kaya nga, nang nag-research tayo kung anong klase po yan, ito po ay ginagamit na po ngayon. Ito na po yung mga tinatawag po nila ngayon mga matinik na yan, na hindi mo mahawakan. Kaya nga yung mga tao kasi ay meron na mga pamamaraan, pero subukan mong ilagay yan sa bukid mo. Pisti talaga yan. Istorbo talaga yan sa paglilinis. Pati kalabaw at anong pang-araro mo dyan ay masisira at pag naapakan mo yan, maganda lang yan sa panghalaman. So yan po yung mga binabanggit po doon na hindi pa pinatutubo nung hindi pa nagkakasala yung tao. So yan ho ang ating masasagot doon sa pinaka-atake or tuligsa nila na ang Bible ay hindi tama kasi mayroong dalawang account para lang tutulan, ganyan. Hanggang sa bandang huli, minodified po nila, pinaganda nila,
inadapt naman na naniniwala sa Biblia, pero merong dalawang creation account na magkaiba sa chapter 1 at chapter 2, mga kapatid, mga taga-subaybay. So, sana po ay may natutunan po kayo mga kapatid, mga kaibigan, pero bibigay ko rin muna kay Brother Gomer para sa kanyang additional. Okay, sige Brother Gomer. Ayun, Brother Johnson. So, palagay ko, yung pinaliwanag, Brother Johnson, tungkol dyan sa talata na yan ay maliwanag naman, at maganda, at least yan po ay talagang naintindihan natin. Pero sabi ko nga, tayo po ay magbabasa lang ng banal na kasulatan. Wala pong idea na ibinibigay na ang Panginoon ay merong dalawang Adan na nilikha or dalawang tao sa pasimula. Kasi maliwanag, ang sabi ng banal na kasulatan sa ating binasa, ginawa niya sa isang tao. So, kung sa isang tao niya ginawa, anong nangyari doon sa unang tao? So yun, marami pong lalabas na katanungan yan, Brother Johnson. Yung ba'y nag-propagate? Dumami rin ba sila? Kasi kung dumami rin sila, yung sinasabi nilang unang tao na yun, bago si Adan, marami ng tao. Marami so, nga daw. Di ba? Yun nga daw yung yan daw yung mga hintil. Ayun na nga ang problema dyan. Pero kung titingnan natin sa ibang talata, sabi niya, ginawa niya sa isang tao. Oh, yun lang. Yung mga tao. So, automatic yun, magkukontra doon sa clear na sinasabi na ginawa niya sa isang tao. At ang sabi doon sa binasa nga natin, ang unang tao ay si Adan. Ay ngayon, kung hindi si Adan ang unang tao, dapat pangalawang tao ang sinabi doon. No? Yeah. Ang pangalawang tao ay si Adan. Dahil yung unang tao ay hindi binanggit yung pangalan. Yun ang gusto nilang palabasin. Di ba, Brother Johnson? Lalabas, yung unang tao na nilikha bago si Adan ay walang pangalan. Wala. Di ba? Walang pangalan, walang binanggit sa Biblia. Ngayon, nung sabihin ng ating Panginoon na sa pasimula ay nilalak sila na lalaki at babae, lalabas, mali na naman si Kristo. Bakit? Kasi sabi niya, lalaki at babae lang Hindi naman mga lalaki. Mayroong pang naunang couple. Wala po talaga mga kapatid. Yun po yung mangyayari. Kaya sabi ko nga, kahit ako'y kwentuhan yan ng kahit sino, Brother Johnson, mahirap akong mapaniwala. Kasi nga, ito yung mas maliwanag na nakikita natin na ang unang tao. Tapos ang matindi pa, Brother Johnson, ito na lang din, nasa Genesis 3. Ang talata ay 20. Basahin na lang natin itong 3 at ang talata ay 20. Kung talagang meron pang dalawang couple, mali itong 3:20 dapat ng Genesis. Na si Moises din ang nagsulat nito At tinawag na iba ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Ay paano ito? Paano natin ipapaliwanag ito kung papaniwalaan natin na yung asawa ni Cain, yung kinuhang asawa ni Cain ay anak ng dalawang couple. So ito palang 3:20 ay kukontra rin yan, Brother Johnson. Lalabas ito, pangatlong couple na siguro ito. Hindi ko na maintindihan. Kasi sa Genesis 1, mayroong ibang couple. Sa Genesis 2, mayroong ibang couple. Pero ang sabi dito sa Genesis 3:20, si Eva ang ina ng lahat ng mga nabubuhay. Medyo magulo nga talaga, Brother Johnson, lalabas. Pero sabi ko nga, kung titingnan natin yung mga clear na talata, ay walang magiging magulo. Kasi yung pinaniniwalaan nila, Brother Johnson, na mayroong dalawang Adan, kumbaga sa sabi nga, malabo pa sa malabo pa sa malabo. Malabo pa sa Alkitran. Hindi ba? Kumbaga, yun ay imbento talaga. Maliwanag naman na imbento. Nakita po natin kung bakit nila inimbento. So, yun po yung dahilan, mga kapatid. So, wag na nating tanggapin yung mga ganyang mga bagay. Kung yan ipapasok sa ating kaisipan, mahirap Ay talagang sa totoo, Brother Johnson, na-experience ko yan, na nung namamayagpag yung operyan, ay meron talagang napaniwala Ay mga napaniwala na parang totoo, no? Na parang totoo yung kwento ni Lula Basyang, sabi nga. Pero sabi ko nga, mas maganda maniwala doon sa nasusulat, doon sa nakasulat. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, huwag hihigit o sa bagay na nasusulat. Kung maglalabas sila, kawawa naman itong dalawang couple, Brother Johnson, wala man lang pangalan. So yan ang magiging problema dyan, Brother Johnson. Okay.